Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now. With the Hope Channel. Kung walang tagapagligtas, wala tayong kanilang may pag-asa, may bagong kabuhayan, at naghihintay niya galing ang pagkarin. Pero tanging-tanging sa Christianismo, maligayang sandali po ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kami po ay tunay na nagagalak sapagkat sa nakaraang 3 buwan na ito na ating pagsasama-sama ay nakikita namin kung paanong tayong lahat ay pinagpapala ng ating Panginoon. Ang ating paksa po sa linggong ito ang siyang pinakahuli sa serye ng paglago kay Kristo. At mga kapatid, sana po ay itong nakaraang 3 buwan ito ng ating serye na pag-aaral ay tunay na gumawa ng malaking kaibahan sa ating mga buhay. At tayo po ngayon ay gagawa ng isang pag-aaral po uli na ito ang pagtatapos ng ating sa serye natin na may kinalaman sa kapag ang lahat ng mga bagay ay naging bago. At sa ating talakayang gagawin ay muli ay kasama natin si Pastor Rodolfo Nepomuceno. Pastor, welcome po. Thank you, Pastor Ben. At sa lahat po na nakikinig sa programang ito, ang pagpapala nawa at biyaya ng ating Diyos ay managana sa inyong lahat. Okay, tayo po ay magpasimula na at kagaya ng lagi nating ginagawa, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay ating pinapasimulan sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po yumuko sa panalangin. Pastor? Ama naming Diyos na mapagpala, muli po ay kagalakan para sa amin ang tanging pagkakataon at karapatan katulad nito na kami mag-aral ng iyong banal na kasulatan. Buksan po ang aming puso at isipan, gawin kami sisidlan ng iyong biyaya, ng iyong pag-ibig, ang karunungan at pagkaunawa at pagpapasya na kami mabuhay sang ayon sa iyong banal na kalooban, alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nang nakaraang linggo po ay ating pinag-aralan ang mga bagay na may kinalaman sa huling mga kaganapan sa dakilang tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Subalit ang ating paksa ngayon ay ang isang bagong pasimula sa kasaysayan ng bayan ng Diyos na pinamagatang kapag ang lahat ng mga bagay ay naging bago. At dito makikita natin ang dakilang panukala ng Diyos na ang lahat ng mga nasira sa kadahilanan ng kasalanan ay kanyang ibabalik sa original. Ibig sabihin ay tayo'y makakatikim ng halamanan ng Eden na kung saan wala ng problema, wala ng pagkakasakit, wala ng kalumbayan at yon ang nais at hangarin ng ating Diyos na sama-sama natin maging karansan. So ang ating pag-aaral po ay tutukoy muna sa isang pangyayari pang magaganap bago ang ganap na pagbabago. Ito'y may kinalaman sa millennium. Pastor Nepomuceno, ano ba itong millennium na ito at kailan ito magpapasimula? Yung salitang millennium o millennia ay wala yan sa banal na kasulatan. Pero yung panahong pumapaloob sa millennium, ang siyang mababasa natin doon, at yan ay 1,000 taon. So ang ibig sabihin ng millennium ay 1,000 taon. 1,000 taon. Aha. At mababasa natin sa aklat ng Apokalipsis ang panahong tinutukoy ng millennium. Basahin po natin yon para makita natin ng maliwanag. Ang millennium kasi ay nakapagitan sa dalawang pagkabuhay na maguli. Napag-aral natin nakaraang isang linggo yung pagkabuhay na maguli ng mga banal. Yung unang pagkabuhay na maguli at lilipas sa 1,000 taon, yun naman ang siyang ikalawang pagkabuhay na maguli. Okay. So basahin ko sa talatang 4, no? At nakita ko ang mga luklukan at may mga nagsisiluksok sa mga ito, at sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa sa mga pinugutan ng ulo dahil sa pagtuon ni Jesus ay dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang loo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap
ang 1,000 taon. So itong millennium na ating pinag-aaralan ngayon ay nakaugnay doon sa muling pagkabuhay. Yes. At kagaya ng binanggit nyo ay nakapagitan ito sa unang pagkabuhay at doon sa ikalawang pagkabuhay. So bibigyan natin ng pansin yan. Sino-sino ang ikasangkot sa unang pagkabuhay na maguli at sino ang kasangkot sa ikalawang pagkabuhay na maguli. At sa pagitan ng dalawang yan, andyan ang 1,000 taon. Okay, Pastor, nung nakaraang linggo ay ating pinag-aralan isang napakahalagang pangyayari na siyang pinakadulo na ng kasaysayan ng drama sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. At yun ay ang second coming of Jesus Christ. Yes. At nung dumating ang ating Panginoon Jesus, ay dito na binuhay ng Panginoon yung mga namatay na mga mananampalataya. So ito na yung first resurrection. Yes. And by the way, sa Bible ay may binabanggit na mapalad ang makasama sa unang pagkabuhay na maguli sapagkat hindi na maghahari pa sa kanila ang kamatayan. Okay. So, itong unang pagkabuhay na maguli nito, ay ito naman ngayon ay nakaugnay doon sa millennium na siyang pasimula na. Okay, so ano pa po ba ang ano ba ang kaisipang itinuturo sa atin ng millennium? Okay. Sa pagitan po ng dalawang pagkabuhay ng maguli, nandun ang milenaryo, ang millennium. Ngayon, nais ko makita, Pastor Ben, yung maliwanag na pagkakaiba ng katangian noong mga binuhay na maguli sa pasimula ng 1,000 taon at ang katangian ng mga binuhay na maguli pagkatapos ng 1,000 taon. Ito kasi parang makikita natin ang paghiwalay ng dalawang klase ng mga taong aabutan ng panahong ito ng millennium at saka ng pagkabuhay na maguli. Sa unang Tesalonica 4, 16 hanggang 18, binabanggit dyan kung sino yung kasangkot sa unang pagkabuhay na maguli. Sige, mabuting ating basahin Basahin sa natin yun. aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 4. 4, Talatang 16 hanggang 18 ko. Okay, aking babasahin. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga lapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Yan. Sino yung bubuhay maguli sa pagparito ng Panginoong Hesus? Yung mga nangapatay kay Kristo. Yung mga pangalan ay nasumpungan sa aklat ng buhay. Ngayon, isa pang mahalagang isip ang kailangang iugnay natin dito, Pastor Ben. Pagka binuhay na maguli ang mga banal, yung mga natutulog ang tawag, ano ang magiging kalagayan nila? Halimbawa, ikaw o ako, nung tayo'y abutan ng kamatayan, meron tayong mga sakit, may mga kapansanan tayo, may mga kapintasan, at tayo inilibing, ano? Pagkabuhay na maguli, pagdating ng ating Panginoong Hesus, ano ang magiging kalagayan natin? Wala nang sakit. Sa 1 Corinto 15, Sige, tingnan natin para basahin natin ito yun. yung kaganapan kapag dumating ng ating Panginoong Hesus. Sa aklat ng 1 Corinto, Kapitulo 15, talatang yung sa isang kisap mata. Okay, ating pasimulan sa talatang 51. 51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon, ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos
na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Napakaganda. Napakaganda na tanawin, no, Pastor Ben. Kapag tayo namatay sa pananampalataya kay Kristo, nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero, pagdating ng ating Panginoong Hesus, sa tunog ng pakakak ng trompeta, sa tinig ng arkanghel, ang lahat na nangamatay kay Kristo ay unang bubuhaying maguli. Sila ang makakasama sa unang pagkabuhay na maguli. At alam mo ba ang kapangyarihan noong tinig ng arkanghel na yun? Pagka sumigaw ng wika sa unang Thessalonica 4, di ba? Magsigisig kayo. Ang tinig ng arkanghel ay may kapangyarihan upang lumagos sa mga libingan, sa mga puntod. At yun ding kapangyarihan ng tinig na yon, ang sa isang kisap mata, ang siyang magpapabago sa kalagayang wala may kasiraan patungo sa walang kasiraan, walang may kamatayan patungo sa walang kamatayan. Okay, so sila iba bangon, pero sa kanilang pagbangon, magkakaroon sila ng mga bagong katawan. Yes. Pero ang katawang ito ay wala ng kasiraan, Yan ay- wala ng kamatayan, Ang tawag doon immortality. sa Filipos 3:21 maluwalhati, glorified. Katulad ng katawan ng ating Panginoong Jesus nang siya na buhay na maguli, He resurrected into a glorified body. Wala nang kasiraan, wala nang kamatayan. So, at ito'y magaganap pagka dumating na ang ating Panginoong Hesus sa ikalawang pagkakataon. Yes. Ngayon, so lalakad na 1,000 taon. Aha. Sa loob ng 1,000 taon yun, ay maraming mga pangyayari magaganap. Pero masyanin natin, at kung maganap na ang 1,000 taon mula sa talatang 7, ay kakalagan si Satanas sa kanyang bilangguan. Sa loob kasi ng 1,000 taon, parang nakatanikala si Satanas. Ano ibig sabihin? Hindi yun physical na tanikala, kundi sa pangyayaring walang laman ng lupa. Ang mga patay, ang mga makasalanan, lahat ng tao ay patay. Patay. Mga banal na sa Ang langit. mga banal ay sumalubong na sa Panginoon, sa hangin, at dinala sila sa langit. Yes. So, ang lupang ito ay magiging walang Desolate ang wika nga. desolate, Mhm. sira dahil na Okay. nagkaroon ng mga gawa ng Malindol at kung ano-ano Oo, man. ng mga salot na Yes. dumating. So, si Satanas ay narito sa lugar na kung saan wala siyang madaya. Ay wala siyang gagawin kundi sa loob ng 1,000 taon ay mga lumbaba Oho. sa kalungkutan. Mababasa natin sa banal na kasulatan, ang gawain niya ay mandaya. Ang daya. Oo. Pero sa panahon ng 1,000 taon, ay wala naman siya madadaya. Kaya na- Ay di talagang nakabilanggo siya sa lupang ito. Nasira at madilim at walang taong buhay. Yes. Sapagkat ang lahat ng mga masama ay namatay nang dumating ating Panginoon. At yung mga banal namang buhay ay lumipat na rin sa Nasa langit, langit. kasama ng mga binuhay ng mga banal. Yes. So malungkot talaga ang pangyayari. Pero alam mo, Pastor Ben, merong aral na laganap sa mundo ngayon. Yun daw 1,000 taon ay magaganap dito sa lupa. Mhm. Magitan ng aral ng rapture. Di ang mga banal daw ay isa'y iiwan, isa'y kukunin sa langit, dadali sa langit. Aha. At sa loob ng 1,000 taon, bababa sila rito upang magkaroon ng 1,000 taon ng kapayapaan. Wow. Yan ang turo ng May mga ganong gumagawa ng interpretasyon, Yes. pero hindi natin mababasa sa banal na kasulatan Yeah, dahil okay. kung atin po simple lamang nababasahin ang banal na kasulatan, ay madali naman pong maunawaan. Mm-mm. Ako po'y naniniwalang sa isang basa natin sa banal na kasulatan, makikita natin ang maliwanag Yes. ang plano ng Panginoon. Okay. Na pag dumating siya, ay yung mga buhay na dinatnan, Gawing kasama niya. at kasama ng mga binuhay ng mga banal, Oo. sasalubong sa Panginoon, sa hangin. At sila'y sa Panginoon Magpakailanman. magpakailanman. At pagkatapos ang mga buhay naman dinatan, sila'y pinatay ng Panginoon sa pamamagitan ng Kaluwalhatian. hininga ng kanyang kaluwalhatian. Makita Yeah. natin yan sa aklat ng Thessalonica. So, walang Walang laman ng lupa. Walang laman ng lupa. At malinaw din sinabi sa Apokalipsis 20 na si Satanas ay tinanikalaan. Ang ibig sabihin ay wala na siyang magawa. Biktima siya ng pangyayari. Yes. Siya ay, kuminsan, ganun din tayo eh. Alam mo, Pastor, minsan may nagyaya sa akin, Pastor, pwede bang maanyayahan ka namin? Mm.
ay minsan ay nakasagot akong pasensya na kayo, nakatali ako sa opisina. Hindi ako makakasama. Pero wala kang tali eh. Oh. Yung pangyayari. Ang sabi, Pastor, sino ang nagtatali sa iyo sa opisina? Sabi ko ay, ang ibig ko sabihin ka noon ay napakaraming gawain na ang pangyayari ay hindi ako pinapahintulot ang makaalis. Pero hindi yung literal na ako iginapo sa opisina. yung Ganon din ang kalagayan ni Satanas. yung expression na my hands are tied. Ibig sabihin, wala akong magawa. Wala akong nakatali kakayahan. ako. Wala akong kapangyarihan na kumilos. Minsan ay naranasan ko rin yun na sabi sa Pastor, halika, punta tayo sa ganon. Sabi ko, pasensya na kayo, hindi ako makakalis, ako'y nakatali sa bahay. Okay. Sabi sa akin, bakit? Ganyan na ba ang asawa mo ngayon? Sabi ko, hindi no, ibig sabihin ka ako ay, ang pangyayari hindi nagpapahintulot sa akin, ako ay sumama. Pero hindi literal yun na ako'y nakagapos. Ganon din ang kalagayan ni Satanas. Okay. Ang pangyayari ay hindi nagpahintulot sa kanya na siya'y makagalaw. Okay. Sapagat ang pangunahing gawain ni Satanas ay amandaya. Ay sino pa ang kanyang madadaya? Ay di business close siya. Ay, meron siya madadaya. Sarili niya daya. Pero wala. Ngayon, so ang mga banal na patay, binuhay ng maguli. Dinala sa langit. Sa langit na sila. Ngayon, kumusta naman yung pagkaraan ng 1,000 taon? No? Talatang 5 ng Apokalipsis 20. Ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay ng muguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yan, Pastor, ang isang paksa natin tatalakayin pa. Kapag dinala na ang mga banal doon sa langit at sila'y maglalagi doon ng wika sa loob ng 1,000 taon, ay meron din silang gawain. Maghahari So sila. sila'y naroon sa langit, pero meron silang mga ginagawa. Ano ba ang mga ginagawa nila ron, Pastor? Uwi ka na, huhukuman nila. Okay, siguro magandang ating mabasa rin muna sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 4, ay ipinakita ang gawain ng mga banal na sila'y gumagawa ng mga paghukom. Ay sino pa ba, Pastor, ang kanilang huhukuman? Ay yung masama naman yung mga patay na. At yung mga banal naman ay naroon na rin sa langit. Ay bakit meron pang paghuhukom na binabanggit dito? Sa tanawin kasi ng judgment, ng paghuhukom, may mga yugto yan eh. Pinag-aral natin, sa ating kapanahunan ngayon, ang ating Panginoong Hesus, ang tagapamagitan, binuksan ng mga aklat, di ba, sa Daniel 7. Ito yung tinatawag na paghuhukom, bahagi ay pagsisiyasat. Binuksan ng mga aklat at lahat ay hinatulan sang-ayon sa nakasulat sa mga aklat. So, investigative judgment ngayon, yan ay isang doktrina na iniaaral natin batay sa mga pangyayari. At yun ay magaganap bago ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Okay. So maaaring sabihin natin ngayon ay nagpapasimula na ang paghukom do sa langit na ang basihan ay ang mga aklat. Ang aklat ng alaala na naroon sa langit. Okay, yan ang investigative So, pagdating ng mga banal sa langit, iyon ang kanilang bubuksang muli. Kasi nagaganap ngayon yung investigative judgment. Pero pagdating ng mga banal sa langit, 1,000 taon. 1,000 taon, ito yung millennial i-review, Review. kanilang re-reviewin. Okay. Dami nagsabi sa akin, Pastor, bakit kinakailangan reviewin natin ang ginawa ng Diyos? Ay, may magkakamali pa ba ang Diyos doon? Mas magaling pa ba tayo sa Diyos para i-review pa natin ang kanyang mga ginawa ng mga pagsisiyasat? So, paano nga ba? Bakit? Oo. Para patibayan. Oo. Para i-confirm natin, i-affirm natin, truly, God is righteous, God is just. At saka ang punto po roon, Pastor, ay yun po ay para sa kapakanan natin, hindi para sa kapakanan ng Diyos. Sa karunungan ng Diyos, alam na niyang lahat ang maliligtas at hindi maliligtas. Pero sa kapakanan ng lahat ng mga taong, mga sabi nating nandoon sa langit, ay iba yung nakita mo at na-confirm mo. Halimbawa po ay meron tayong inaasahan na dapat sana nasa langit, pero bakit wala roon? Di makikita natin ang record. Ito pala ay panlabas lang pala ang pagpapakitang kabanalan nito. Kaya pala hindi naligtas. So makikita natin doon ang mga record. At kung may inaasahan naman tayo na hindi dapat hindi siya maliligtas Hindi natin expect na makikita natin sa langit. Pero naroon, ay ditingnan natin ang record.
ito palang tao namang ito ay nagsisi sa bandang huli, kaya siya narito. So, ang pagsisiyasat natin ng mga record doon sa langit na tinatawag nating millennial judgment, millennial pace, ay para sa ating kapakanan na makita natin talagang ang Diyos ay napaka matuwid sa kaniyang paghatol. At saka pakanan din ng buong sansinukob na nagmamasid sa dakilang dramang ito ng pagliligtas. Na mawala na yung mga agam-agam. At sa ganoong paraan din ay maituwid ang kamalian at wika ngay masagip ang karangalan ng Diyos na sinira ang puri ni Satanas sa buong sansinukob. At ito rin ang panukala ng Diyos na kung ako, halimbawa, ako yung inaakusahan, ay gusto ko naman, kung ako inaabsuelto, ay di gusto ko namang makita na lahat ng mata, siyasatin nyo. Walang problema sa akin yun. Gusto ko nga gano'n na mangyari. Bakit? Para mapatunayan nyo sa inyong mga sarili na ako'y walang kasalanan. At alam natin kung paano ang Diyos ay inakusahan din sa kanyang pagiging Diyos ng kaaway. Nung pasimula pa lamang ang rebelyon na nagpasimula rin sa langit. So sa pamamagitan ng nitong millennial review na tinatawag sa ating lesson, ay mawawala na mga agam-agam na at ang bawat isa ay magdideclare na ang Diyos ay matuwid sa kanyang paghatol. So ang review sa loob ng 1,000 taon ay hindi upang ituwid ang anumang bagay na naging maling ginawa ng Diyos sapagkat hindi maaari yun, kundi upang patibayan, i-confirm at itatag ang katwiran, ang pag-ibig at ang karangalan ng ating Diyos. Sa loob ng 1,000 taon yun. So lahat ng mga katanungan sa ating isipan ay maisesettle sapagkat nakita natin ang napakagandang pagkakatala na lahat ng mga pangyayari na ganap sa buhay ng tao dito sa lupa. So yan ang magaganap sa 1,000 taon. At saka, isa pa, Pastor Ben, bukod sa maghahari tayong kasama ng Kordero at magiripaso tayo sa paghuhukom, yung bang bakasyon grande, yun ang gusto kong maranasan Yung wika nga ng sulat ni Ellen White, isipin lamang natin na pumunta sa isang lugar, nandun na tayo. Hindi na tayo alipin. We would no longer be prisoners of time and space. Kaya isipin lamang natin na sa isang lugar na tayo. Magliliwaliw tayo sa malawak na sansinukob na nilalang ng ating Diyos. Makikita natin ang ibang mga daigdig na doon ay naninirahan ang mga nilalang ng Diyos na nabubuhay sa kagalakan. Ito ay isang grand fellowship talaga na hindi natin nag-aalala na may appointment pa o nagmamadali sa oras sapagkat talagang i-enjoy natin ang ating panahon. Wala traffic doon. At saka ang pinakamaganda ay mukhaan natin makikita ang ating Panginoon. Yun ang pinakamasarap na magiging karanasan. So sa gitna ng panahong yan na 1,000 taon, mararanasan natin ang patikim ng walang hanggan na siya naman nating mararanasan sa kabila ng 1,000 taon ito ay walang hanggan. Okay, Pastor. Dumako naman tayo kapag nagtapos na ang 1,000 taon ng yung millennium na tinatawag natin. Ano mga pangyayari magaganap kapag natapos na 1,000 taon? Okay. Kanina, meron ka nabasa na hindi nabuhay hanggang nakalipas ang 1,000 taon. So, ibig sabihin pagkalipas ng 1,000 taon, maraming mga pangyayari magaganap. Siguro magandang ating tunghayan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mula talatang 12. At nakita ko, Apocalypse 20 pa rin. Okay. Nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan. Nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ito yung sa panahon ng 1,000 taon. Ano? At ibinigay ng dagat ang patay na nasa kanya. Binigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at sila hinatulan bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Talatang 14, at ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung sino man ay hindi nasumpungan nasusulat sa aklat ng buhay, ay binulid sa dagat-dagatang apoy. So at the end of 1,000 years, binuhay ang mga makasalanan,
binulid sa dagat-dagatang apoy. Pastor, maganda po ang pagkakasabi dyan. Yan ay isang tunay na kaganapan. Pero alam niyo po, ang aklat ng Apokalipsis ay hindi rin siya yung chronological order. Maganda siguro yung maipakita natin Okay. yung mga pangyayaring pagkakasunod-sunod. Okay. Pag dumating ang ating, pag natapos na 1,000 taon, ay di alam natin na mabubuhay na maguli yung mga makasalanang hindi nanampalataya. Okay. Lahat ng mga namatay magmula sa panahon ni Kainayan hanggang sa huling kapanahonan ay talagang mabubuhay. Yes. Pero pagkatas mabuhay, bago pa sila buhusan ng apoy, Oo. yun yung magaganap. Pero bago yun maganap ay meron pang pangyayari dito sa Apokalipsis 21 Okay. na sa pagtatapos ng 1,000 taon, ang sabi dito sa chapter 21, verse 1, aking babasahin. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na naggagaya kang talaga sa kanyang asawa. Okay. So, So, dito kasabay ng resurrection, pag nabuhay na yung mga patay, Aha. ay ito naman at bumababa naman yung bagong Jerusalem. Mm. Yung tahanang inihanda ng Panginoong Hesus nung siya unang bumalik sa langit. kasabay nun, Pastor Ben, may mangyayari din eh. Ano ang gagawin ni Satanas? Ngayong nakalaga na siya, no? At nabuhay na muli ang maraming mga tao. May gagawin siya eh. Oo. Dito natin makikita uli yan sa Kapitulo 20. Aha. Alam natin ang gawain ni Satanas ay di nung bumalik ang nung natapos na 1,000 taon, Pastor, ay nakalagan ang kanyang tali. Wala talata 7. Okay. Nakalagan ang kanyang tali sapagkat ang ibig sabihin ay dahil nabuhay na naman ng mga tao, ay di buhay na naman ang kanyang negosyo. Yan. Ang kanyang trabaho kasi ay mandaya. Okay. Ay meron na naman siyang madadaya, kaya Yan. nakalagan ngayon ang tali. Okay. At siya ngayon ay nagpasimula na namang lumibot at mandaya. Pakibasa, So, siguro Pastor magandang ating basahin. Mula sa 7. Mula sa Kapitulo 20, talatang 7, ganito ang wika. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Okay. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal, at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y nasubok. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Yan. Ayan, so narito ngayon ang mga pangyayari. Nung bumaba na ang banal na syudad, naroon sa loob ng banal na syudad ng mga banal, naroon din ang ating Panginoong Hesus. Pinalibutan ito ngayon ni Satanas at ng kanyang lahat ng mga kasamahan ng mga binuhay. Para agawin. At dinaya niya ang mga tao na kukubkubin natin. Kaya natin sapagkat higit tayong mas marami. Subalit ng kanilang mapalibutan na at kanilang nang papasukin ang bayang banal, ibinuhos ang apoy. At sa dami ng apoy na yan, yan po ang tinatawag na Dagat-dagat. dagat-dagatang apoy na siyang impyerno. Pastor Ben, naalala ko, bahagi ng pandarayang gagawin ng Diablo. Hindi lang niya sasabihin, kaya natin yan. Sasabihin niya, tayo ang dapat na magmana niya sa atin yan. Inagaw lang sa atin niya. Kaya babawiin lang natin yung karampatang sa atin. Tayo ang karapat-dapat na siyang manirahan dyan sa syudad na yan. Ay, yan talaga ang binanggit dito sa talatang 8 na siya ilalabas upang dumaya. Kasi ang gawain talaga niya ay mandaya. Simulat sa pulpa na naroon pa siya sa langit na Lucifer pa siya ang pangalan. Yes. Ay 1/3 nga ng mga anghel ang kanyang nahila dahil sa kanyang ginawang pandaraya. At numero 1 mandaraya si Satanas at ang dinadaya niya yung mga tao at ang pinakalundo ng kanyang pandaraya ay mang-agaw. Doon sa langit ang pandaraya niya ay gusto niya agawin ang karangalan at kapangyarihan at ang poder at ang posisyon ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto niya ilagay ang kanyang luklukan sa itaas ng luklukan ng kataas-taasan. Dito, aagawin na naman niya ang bagong Jerusalem.
Kaya yun din naman ang magiging dahilan So, ng kanyang kawakasan. So dito makita natin ang nature nitong kaaway natin na talaga ang hangarin niya ay agawin tayo sa Diyos at ang tayo ay mapasama sa Kanya at mapahamak. Okay. So napakagandang ating basahing mabuti ang banal na kasulatan upang kung magkagayon ay makalayo tayo sa mga kapahamakan. Now, kapag naganap na ang mga pagbuhos ng apoy na yan, ito na yung sanlibutan ito na rin. Ang siyang tinatawag na impyerno sapagkat naging dagat-dagat ang apoy. Yes. At marami tayong makita mga talata pa na binabagit ng apoy ay hindi titigil. Hanggat di maubos. Merong makakain. Hanggat merong pwede niyang subukin. Sunugin ay hindi titigil ang apoy. Subalit siyempre pagka wala na makain ng apoy, edi mawawala na. Paano yung sabi ka sa GIS na pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman? Yung magpakailan-kailanman kasing na yun ay Hindi time ang binabanggit hindi dyan. pinag-uusapan dito, kundi Panahon. yung kalagayan. Kapag ginamit ang salitang magpakailan-kailanman sa Diyos, alam natin ang Diyos ay magpakailan-kailanman, ay wala talagang hangganan yon. Pero pagka halimbawa sabi natin na ang puno ay susunugin magpakailan-kailanman, ang ibig sabihin noon hanggat may makakain ng apoy sa kanya, ay hindi titigil magpakailanman ng apoy. Yes. Pero pag wala na makain, ay Tapos na. hanggang doon na lang din yon. Pero yung epekto noon, wala na magpakailanman. Wala na. Kasi kung wala na yung, ito kasing pagkagamit sa original salita ng na magpakailanman, yan ay subjective yan. Nakadepende sa kanyang kinakapitan. Pag ang kinakapitan niyan ay tao, ay di hanggang buhay lang ang tao. Pero pag ito kinapit sa Diyos, ay talaga magpakailan-kailanman. Eternal talaga. Eternal talaga. Katulad ng Sodoma, di ba? Ang apoy, hindi ibaba ay titigil ang apoy. magpakailan-kailanman. Pero nung wala na makain din ng apoy, di wala na. Wala na rin apoy. Wala na rin. Yung magpakailanman apoy, wala na rin. Wala Okay. na. So nagdi-describe siya sang-ayon sa kinakapitan. Kung ang kinapitan na ay yung mortal, ay di pagka wala na siya, wala na rin. So, ang salitang forever sa banal na kasulatan ay hindi palaging forever. Hindi palaging forever. Depende yun sa sitwasyon. Depende yun sa kinakapitan ng salita. Okay. Okay. So, makita natin, pag wala ng apoy, ay di ito na rin lupang ito ang siyang nilinis ng apoy Okay. na wala ng bahid ng kasalanan. Kaya pala ang apoy ay tinatawag na refiner. Tagapagdalisay. Di ba ang apoy ay merong kapangyarihan na maglinis, magdalisay, ano? Bika nga, gintong dinalisay sa apoy. So yung apoy na yon na magiging impyernong parusahan ni Satanas, ng mga anghel, ng kadiliman at saka ng tao makasalanan ay siya ring apoy na dadalisay sa lupang ito. Yeah. Kaya itong sanlibutan ito na nilinisan ng apoy, dinalisay ng apoy, ang tinatawag na natin ngayon, bagong langit at bagong lupa. Okay. Now, bakit ba tinatawag na bagong langit? Ba't hindi bagong lupa na lang? Kasi lupa naman itong sinunog na apoy. Pero ito kasing himpapawid natin, langit din ang tawag dyan eh. Atmosphere. Yung nililiparan ng mga ibon. Yan ay atmospheric heaven. Pero yung beyond pa doon, Starry yung heaven starry na yun. heaven na yun. At pagtapos yung yung ikatlong langit ay yung luklukan na ng Diyos, yung Paraiso paraiso. na yun, okay. So magandang malinaw kasi may nagsasabing iba, bakit idinamay pa yung langit? Ba't hindi lupa na lang? Yung lupa kasi meron din langit sa ibabaw. At alam po natin sa ating panahon lang ngayon, ay alam natin ang langit ay nadumihan. Nadumihan din na yan ng kasalanan. Tsaka ng lalangyan ng sanlibutan, di ba, pinaghiwalay ang lupa at saka ang kalawakan. Kalawakan. At dakong lipara ng mga ibon. Yung kalawakan na yon, ang nadumihan din ng sanlibutan. Alam natin yung mga usok na yan, yung ozone layer na sinabing nasisira, ay epekto pa rin ng kasalanan yan, kaya nasira. Kaya lahat ng itong langit at ang lupang ito ay lilinisin ng apoy. At kapag tumigil ng apoy, ibig sabihin nalinisan na lahat, ito na ngayon ang tinatawag na bagong langit at bagong lupa. Okay. Now, Pastor, ano ang kalagayan ng bagong langit at bagong lupa? Ano kayang pwede nating makita sa banal na kasulatan na paglalarawan? Ano ba ang magiging kalagayan ng tao, ng mga naligtas doon sa bagong langit at bagong lupa? Apocalypse 21 na yan. Okay. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa
Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam na at ang dagat ay wala na. Nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila, at magiging Diyos nila. At narito ang maganda, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. At ang yaw na kaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi na isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ayan. At Wow. dito kinuha yung ating title ng ating paksa sa, sa linggong ito na ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Okay. Na yung mga lahat ng mga dati nating nakitang ito na ang kasalanan ay pumasok at sinira ang lahat ay sa bagong langit at bagong lupa ay wala na. Pero meron pa nga ako, sa talatang 7, Pastor Ben, Sige. ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Itong malungkot, talatang 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, sa lahat ng mga sinungaling, kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at supre na siyang ikalawang kamatayan. Ayun. Yeah. So, narito ang tiyak na magaganap. Mayroong maliligtas at mayroong mapapahamak. Whether we like it or not, ito ay magaganap. Pero ang tanong, saan tayo mapapalagay doon? Yan. Dito papasok yung meron tayong power of choice. Okay. Pwede natin piliin. Tiyak na merong mapapahamak at tiyak na may maliligtas. Pero pwede natin piliin ang maligtas. Ngayon, isa pang bagay na mahalaga. Isasaoli ang lahat ng bagay, ano? Yung halaman Babalik ng sa Eden. original Oo. na pagkagawa kagaya ng halaman ng Eden. Pero meron isang bagay, Pastor Ben, na hindi natin makikita sa bagong langit at bagong lupa. Ano yan? Yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Oo, wala na. Sinasabi sa atin sa sulat ni Ellen White sa The Great Controversy na wala na yon. Wala na. Pero ang punong kahoy ng buhay ay Ng buhay naroon. naroon. Dalawa pang ang katawan niya. punong nag-abot. Kabila ng ilog ng buhay at nagtatagpo yan. Pero yung punong kahoy ng pagkakilala na mabuti at masama ay wala na yon. Ang kasalanan ay hindi na muling babangon sa ikalawang pagkakataon. Alam mo, Pastor, ako'y naniniwala talagang hindi na babangon. Alam niyo kung bakit? Dahil nasaksihan na natin ang epekto at ang bunga ng kasalanan na nangangahulugan ito ng kamatayan ng ating manlalalang na minamahal ay hindi tatanggalin ng Panginoon ang ating power of choice. Hindi niya alisin yon. Pero ako'y naniniwala, wala nang pipili pa na gumawa pang muli ng kasalanan. Sapagkat nakita na natin ang bunga ng kasalanan. Ito isang kahindik-hindik na karanasan na aayawan na nating maulit pa. So, sa ating gagawing paglilingkod sa Diyos, naroon pa rin ang ating power of choice. Pero palagi natin pipiliin ang mahalin ng Diyos sapagkat siya'y nagmahal ng lubos sa atin. At isang bagay lamang, bagat doon sa bagong langit at bagong lupa, from one Sabbath to another, from one new moon to another, sa paglakad ng buong kapanahunan, kay sasamba tayo sa Panginoon, magpakailan, kailanman. At ang Sabbath ay magiging buhay na karanasan natin. Okay. So dito ay pinakita sa atin ang buhay sa bagong langit at bagong lupa. Na ang wika ay napakaganda ng binabanggit dito sa talatang 13. Ang tabernakula ng Diyos ay nasa mga tao. Okay. Sa ngayon po kasi, Pastor, ay narito tayo nakatira sa lupa, ang Diyos naman ay nasa langit. Pero pagka naganap na ang lahat ng mga bagay, nalikha ng bagong langit at bagong lupa, ang Diyos na ang mananahan kasama natin dito. Dito mismo sa planeta natin itong ito.
Ito na ang magiging sentro ng Sentro. buong Okay. universe. Kapitolyo na Ito na ang Kapitolyo. Ang Diyos ay mananahan ng kasama natin. Oo. At dito sa bagong langit at bagong lupa, Pastor, walang hospital. Wala. Wala na rito yung sementeryo. Wala na rin. Hindi na kailangan ng mga center para magpagaling. Sapagkat wala ng sakit, wala ng pagdadalamhati, wala ng kamatayan, wala ng pananambitan, wala ng hirap. Ang lahat ng mga bagay na negative na nakita natin dito sa mundong ito, wala na sa bagong langit at bagong lupa. Maraming mawawalan ng trabaho. Oo. Wala ng doktor, wala ng ng nurse, doktor. wala ng mga pharmacist, Mhm. wala ng mga drivers, Wala na. wala ng mga abogado, wala ng mga kaso doon eh. Oo. Wala ng mga karpintero. Pero Pastor, meron pang farmers. Sapagkat tayo ay magbubuki doon. Dahil pagdating natin doon, Tayo din ang ani. Tayo rin, tayo magtatanim. At dahil yan ang binanggit din sa aklat ng Isayas, Yeah. tayo magtatanim. Oo. At tayo mag-i-enjoy ng bunga ng ating mga tanim. Meron pang wala doon eh. Ano pa? Wala ng pag-aasawa doon. Wala nang pag-asawa. Sapagkat ang bilang ng mga tinubos ng mga banal ay sukat yan. May bilang yan. Oo. So wala nang panganganak doon. Pastor, alam mo ba na yan ang dahilan kaya kami nag-asawa kagad? Nung mabasa ko ang talatang yan na wala nang pag-aasawan, ang sabi ko kay Lenny ay, delikado pala pagka tayo ay dumating na ang Panginoon. Baka hindi tayo magkatuluyan. Kaya sabi ko, bago dumating ang Panginoon ay tayo mag-asawa na. Okay. Para sigurado tayo kako partner. Pero ang napakagandang larawan dito mga kapatid ay napakaganda ng plano ng Panginoon. Dangan nga lamang at ang kasalanan ay bumangon. Subalit ang Diyos na nagmamahal sa atin, hindi siya nagwawalang bahala. Siya patuloy na gumagawa ang ating kaligtasan, ang kanyang mga panukala. Ang lahat ng ito ay nakaprograma sa Kanya. At darating ang sandali na magaganap ng lubos ang kanyang kalooban na tayong lahat ay makakasama niya magpakailan-kailanman. So, Pastor, ang ating mga huling mga paanyaya sa ating mga manonood. Alam mo, Pastor Ben, medyo lumakad na rin ang maraming taon sa karanasan ko. Ako ngayon eh 73 years and 7 months. Binibilang ko ang mga taong nadalabi sa aking buhay. Kung kalooban ng Panginoon, pagkalooban pa ako ng dagdag na kalusugan at mga taon, siguro, ubutin ko pa mga 80 or even beyond that. Pero doon sa bagong langit, bagong lupa, mabubuhay na tayo sa walang hanggan, sa eternity. And eternity is the absence of time. Absence of time. Hindi na tayo Hindi na tayo magbibilang. magbibilang ng panahon na ako'y 70 na, ako'y 80 na. Oo, hindi na tayo... Hindi na Siguro, tayo baka mga... may nagtutuos pa rin doon na sabi niya, 100 milyong taon na ako. Pero parang kung kailan lang. Hindi na tayo mangangamba na baka dumami yung guhit sa ating wrinkles ano, natin. o mabawasan yung ating, Wala na. ating mga buhok. Mabubuhay tayo in the radiance of youth for eternity. At Napakaganda karanasan. saka po sinabi kasi sa Bible na ang tunay na kaligayahan ay ang presensya ng Panginoon. Yes. Kaya po, Pastor, ako'y lagi ko sinasabi, Panginoon, wag mo ipapahintulot ang anumang bagay na ako'y mapapahiwalay sa iyo dahil ang aking tanging nais, yung aking desire, ay ang makasama kita magpakailan-kailanman. Correct. Sapagkat sinabi sa Bible, sa Psalms ay, in your presence is joy forevermore. 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 Hindi magiging masaya para sa atin ang langit kung wala ang ating Panginoong Totoo Jesus. po yan. At siya ang ultimong dahilan kaya gusto natin Kaya makapunta nga. sa langit. Tanong natin, bakit gusto mong maganap na ang second coming? Maraming mga sagot dyan eh. Aha. Gusto ko matapos na ang mga kahirapan dito sa lupa at makaligtas na ako sa mga problema. That is yun pala. that is escapism. Oo. Gusto natin makatakas sa lahat Makatakas lang para sa paghihirap. Oo. Pero ang pinaka-ultimong motibo, sana po, ang ating pinaka-ultimong dahilan kung bakit natin gustong matapos na ang lahat ng mga bagay at makauwi natin sa langit na bayan, sa bagong langit at bagong lupa, makatira na, ay dahil makakasama natin ang Ayan. Diyos kailanman. Meron pang ibang sagot. Takot po ako sa impyerno. Doon na lang sa langit, wag na sa impyerno. At yan ang isang teolohiya na nung nakaraang mga panahon ay naging malakas para tumawag sa pananampalataya.
yung takot sa impyerno. Takot. Pero ang ating kagustuhan na mapunta sa langit at dumating na ating Panginoong Hesus ay hindi dapat dahilan sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Pag-ibig at kagalakan na Yan. makasama natin ang ating manlalalang. Mhm. Ako po'y naniniwala, Pastor, na pag nakilala kasi natin ng lubos ang Panginoon, ay hindi pa nga lubos yung ating pagkakilala ngayon dahil hindi pa naman talaga natin siya nakita ng mukhaan. Pero pag nakita natin kung paano siya nagmamahal at gumagawa sa ating buhay, talaga magtatalaga tayo sa Kanya. How much more kung makita na natin siya ng mukhaan at ating maging karanasan ang Kanyang matamis na mga ngiti at paanyaya na tayo mag-enjoy sa Kanyang presensya. Ang ating nakikita natin ngayon pahapyaw pa lamang sa mga pangako ng banal na kasulatan. Pero ang wika sa atin ni San Pablo, hindi nadinig ng tenga o nakita ng mata o masasambit ng ating labi o kaya makukuhang isulat ng mga makata ang mga kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos at inihanda sa bawat Totoo po yun. isa sa atin. Bagamat pinag-aaralan natin sa Aklat na Apokalisis ang huling mga karanasan o mga pangyayari sa huling kapanahonan, kagaya ng mga makikita natin buhay sa bagong langit, bagong lupa. Pero ito'y kapiraso lamang ng ating magiging karanasan. Napakalawak pa at napakarami pa mga bagay, magagandang mga bagay na inihanda ang Panginoon. Kaya idalangin natin sa biyaya ng Panginoon tayo manatiling matatag. Ano man ang daan natin pagsubok. Pagsubok lang yan. Pero isang tiyak, pag tayo nasa Panginoon, tayo po ay magtatagumpay. Kapag naisip natin ang isang bagay, isipin na natin ang pinakamagandang imaginable tungkol sa langit na yan. Pagka naabot na natin pag-iisip yung pinakamaganda, hindi pa rin yun. Hindi pa rin yun. Hindi pa rin yun. It's beyond that. May nadinig naman ko isa nagsabi na pag naabot mo yung milyon mga taon, doon pa lang nagpapasimula ang eternity. Okay. Talaga, napakabuti ng Panginoon. Alam mo, Pastor, ako'y gumawa ng isang commitment. Ang buhay natin sa mundong ito ay kailangan gumawa talaga tayo ng mga pasya upang tayo'y makatiyak. Ako'y gumawa ng pasya na sabi ko, marami pa mga pagsubok. Napakarami ko ng mga pagsubok na dinaanan sa buhay nito. Mga mabibigat na mga pagsubok. Pero sabi ko, marami pa yan. Marami pa yan. Kailangan gumawa ko ng pasya. Ano man ang mangyari, wala pa ang mga pagsubok, ako'y nagpapasya na. Pag dumating ang mabigat na karanasan ng buhay, ako'y magpapakalapit-lapit lang sa Diyos. Okay, yan ang dapat na Ako'y maging... magpapakalapit-lapit lang. Wala pa yung malalaking mga pagsubok ko. Marami pa yung narating. Pero pagka dumating, sabi ko, Panginoon, sa iyong biyaya, ito yung aking nais. Ito yung aking pinapakiusap sa iyo. Pag dumating ang pagsubok, alalayan mo lang ako at ako'y magpapakalapit-lapit sa iyo. Yun ang gawain natin. Okay. At sapagat sa ganung kaparaanan, makita natin, alam niyo, pagka tayo malapit sa Panginoon, doon naroon ang pagtatagumpay. Pero kung hindi tayo nagpapasya pa, ay baka pag dumating ang pag-uusig at dumating ang kahirapan at dumating ang mga pagsubok ng buhay, ay baka tayo ay magdalawang isip pa. Kaya mga kapatid, napakaganda ng inihanda ng Panginoon na future sa bawat isa sa atin. Magpasya tayo mga kapatid, makakasama natin ang Panginoon magpakailan-kailanman. Kay Pastor, meron pa kayong huling pamanik sa ating mga kapatiran? Parang personal testimony din. Wala na akong himahiling sa Panginoon. Sa aking edad na almost 74, medyo malakas pa ang aking katawan. Ang aming tatlong anak ay meron ng sariling mga kabuhayan. Yung dalawa nga ay nasa England. Yung panganay ko ay narito. Maayos ang kanyang kalagayan. Yung kanyang asawa ay doktor sa Makati Medical Center. Yung aming mga apo ay maganda ang kalagayan sa pag-aaral. Lahat kami ay naglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya sabi ko sa Panginoon, wala na po akong mahihiling. Ginawa mo ng lahat para sa akin. Ang kahilingan ko lang, kung dadagdagan mo pa ang mga taon na aking buhay, magamit sana sa paglilingkod sa iyo. At maihanda ang aking buong sambayan at ang sino mang maabot na influensya ng aming karanasan na makasama patungo sa pinagpalang kaharian. Amen. So pagka po mayroon tayong mga kahilingan sa Panginoon at kalooban niya, binibigay niya ito Basta kalooban niya. At alam natin, kalooban ng Diyos na tayo lahat ay maging mabunga at maging kapakipakinabang ang ating mga buhay, lalo tigit na tayo palagi ang magbibigay ng karangalan sa Panginoon. Okay, sa mga giliw po natin mga taga-subaybay,
sa inyo po lahat na mga palagi ang sumasama sa pag-aaral ng Biblia sa programang ito. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo ng labis sapagkat kayo po ay mga inspirasyon sa aming mga ginagawang talakayan at pagbabahaginan. Kami po ay naniniwala na kayo pinagpapala ng Panginoon at yun po ang aming kaligayahan. Ang kayo'y palagi ang malaman namin na pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Muli po, maraming salamat at magkita tayo muli sa susunod na serye ng ating mga pag-aaral at ako'y naniniwala mayaman ang Diyos sa kanyang mga pagpapalang patuloy pa niyang inihanda sa bawat isa atin. God bless you all and see you next week. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos, pinupuri ka namin sapagkat ikaw ay tapat. Ikaw ay napakabuti sa lahat. Walang hanggan ang inyong pag-ibig. Hindi kayang abutin ng aming kaisipan ang mga dakilang mga bagay na inyong inihanda sa iyong bayan. At alam po namin naman, Diyos, sa inyong biyaya at kapangyarihan kami po ay magtatagumpay. Ama, ang dalangin po namin, anuman ang daanan namin mga pagsubok sa sanlibutan ito, hawakan lang niyong matibay ang aming mga kamay. Bigyan kami ng dagdag na lakas at kapangyarihang kami po, Panginoon, ay magtatagumpay. At kami po, Panginoon, ay magiging mabunga sa aming mga pagdilingkod sa inyo na magdadala ng karangalan, kapurihan sa inyong dakilang pangalan. Panginoon, pagpalain niyo po kami muli, kasama ng lahat ng mga nanonood po sa programang ito. Pagyamanin niyo rin po sila, Panginoon, sa inyong biyaya at kapangyarihan. Sama-sama namin maging karanasan, Ama, ang kami lahat ay mahanda na sa pag-uwi diyan sa langit na bayan na inyong inihanda sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pagtugon sa aming mga dalangin at sa katiyakan ng inyong mayamang pag-ibig at kapangyarihang gumagawa sa aming mga kabuhayan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless you all and see you next week. Kung wala ka na pagkas, wala ka na pagkas. May pag-asa, may bagong kabuhayan, at naghihintay kay Kaluluwa pagbalik. Pero tanging-tangi sa Kristyanismo, Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." And the Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel.